Anyway, kwento ko naman sa inyo during her time na tinuturuan ko siyang magluto. Kasi gustong-gusto niya naman magluto. Kaya lang natatawa ako kasi pag nagtatanong yun sa akin magluto, tatanungin niya kung anong yung measurement. Sabi ko, nak, I don't measure. Sabi ko, lahat. Sabi niya, ma, yung lasa, ganito, ganito. Kasi alam mo naman yung bata na yung perfectionist yun eh. Sabi ko, nak, hindi. Ako, pag nagluto ako, wala akong measure, wala akong ganyan. Alam ko kung tama na yung lasa niya o hindi. Sabi ko, gano'n. Kaya minsan, sasabihin ko sa kanya, okay, kung nahihirapan ka, go to Panlasang Pinoy. Nasa YouTube lahat ka kung ano yung gusto mo lutuin. Kaya ayun, minomodify niya na lang kung nagluluto siya. Kaya nakakatuwa din kasi ang mga naituro ko lang naman talaga sa anak ko, yung mga sinigang, ganyan, yung tawag dito, itong egg roll, pero mas gusto niya yung yung ating turon. Talagang yun ang expert siya doon sa turon. Tapos, nagluluto rin siya ng leche flan, pero nakuha niya naman yung recipe na yun sa cousin niya. So, kasi yung bata na yun, masyadong sa pagkain particular, bukod sa nihanapan niya ng way maging healthy, kasi mahilig din sa sweet yung bata na yun. Kaya siya ang nagbe-bake para ba makontrol niya yung ingredients, hindi yung too much sugar. So, hinahayaan ko kaya nga pagka andito yon, bago yun gumalaw dito sa may kitchen, tatanungin muna ako yun, ma'am, are you done? Sabi niya sa kitchen. Sabi ko, I don't mind kahit na kung ano yung gusto mo lutuin, I'm still here. Sabi niya, no ma, I want you to finish your cooking first, sabi niya, kasi alam niya, makulit ako eh, nangingialam ako eh. So, anyway, so hinahayaan ko siya kasi, Diyos ko, pag nagluto naman yun, patawarin ako ng Diyos talaga naman po. Ang daming ginagamit, ang daming madumi, ang daming ugasin. Malakas ang loob kasi, dahil pag nagluluto siya, ang nagpe-prepare, si Noah. Si Noah ang uutusan niya mag-prepare, siya lang yung magluluto. And then, ang mag-uugas, si Noah din. Kaya, ituturo niya lang yung mga chopping, pero pagka mali ang chop ng isa o kaya yung pag-stir ng isa, pinapagalitan. Kaya, naku po, Diyos ko, sabi ko. Kaya, ako naman, hinahayaan ko na lang sila kasi ayaw niya rin. Ako din kasi ayaw ko nung may kasama ako sa kitchen. Pag may ginagawa ako, gusto ko ako lang. Ayaw ko nung may kasama akong kasi may sarili akong mundo. Pag gusto ko kung ano yung way ko, kaya naintindihan ko naman yung anak ko. So anyway, kasi pag nagluluto kasi yun, di ang dami ugasan. Tapos, inuutosan niya si Noah mag-ugas. Kaya sabi ko, nak, hindi bali, hayaan mo na lang dyan, I'll do it, sabi ko. Tapos sasabihin ba naman ng anak ko, no ma, hayaan mo siya, kasi trabaho niya yan eh. Siya yung taga-ugas talaga, sabi niya, para matuto siya, kasi nga, hindi pa yan marunong, sabi niya, para matuto siya, sabi niya ganon. Naku, sabi ko, Diyos ko, patawarin. Ako naman, kaya ayaw ko, kasi alam ko, wag na lang, ako na lang, kasi uulitin ko rin eh, kaya the reason na sinasabi ko, ako na lang. Kasi nga, hindi naman ako satisfied sa mga ugas nila. Dahil alam mo naman ng mga bata dito eh, okay na sa kanila yung dinaanan ng tubig eh. Kaya sabi ko, oh my God, sabi ko, na ako na lang. Kaya lang, sabi ng anak ko minsan, sabi niya, ma'am, I know what you thinking. Alam niya yun eh. Kaya ayaw kong pagawa kay Noah kasi alam niya, uulitin ko. Tapos sabi niya, ma'am, I know what you thinking. Sabi niya sa akin, that's not nice, sabi niya sa akin. Let him, sabi niya. Yung way niya, bayaan mo siya, sabi niya ganon. Naku po, sabi kong ganon. Pero ay, nahayaan ko na lang. Kaya pag wala na sila, doon ko na uulitin kasi para hindi niya makita, kasi sasabihin niya, ma'am, that's very rude, sabi niya ganon. Inuulit mo yung trabaho ng tao. Ginaganon ako, putya na buhay yan, sabi ko. Kaya ngayon, kaya alam ko na yung style ng bata na yun. Kaya para hindi siya magalit, kasi pinapagalitan kami nun eh. Pagka talagang hindi siya kumbinsido,
talagang iaano niya yun, ma, that's not nice. Gaganunin niya ako talaga noon. O kaya si tatay niya. Tsaka noon, pag tinuturuan ko yung bata na yan, sabi ko, nak, talagang sinowat, na-train niya ng husto talaga yun. Pagka nasa family yun, talagang napaka-ano ng bata na yun, yung I remember before, wala talaga akong binubuhat na kahit ano, talagang kinukuha niyo. Kasi inuutusan siya ng anak ko eh. Sabi niya, ganun talaga yung kultura namin. Sabi niya ganun, kailangan ano ka sa mga magulang, ganun. Ganun naman ang anak ko. At saka ang anak ko, never ko yung kasama sa somewhere, grocery and everything. Lahat yan, kinukuha niya sa akin, lahat ng buhatan. Kanya yan, kinukuha niya talaga yan. Di niya ako talaga pinapabuhat ng bata na yan. Kaya minsan, pagka yung tatay niya, niloloko siya, ayaw kumilos, nagagalit yung anak ko. Sabi niya, ma'am, sabi niya, look at daddy. Everybody's working except him. Hindi siya tumutulong. Pero binubwisit lang naman siya ng tatay niya kasi alam mo naman yung pareho naman silang mga mga manginis, mahilig manginis. So ganun ang ginagawa na kasi pag pumupunta sila rito ni Noah, talagang napakaraming gamit ng anak ko. Diyos ko, patawarin ako ng Diyos. Para ka namang nagmo-move in lagi at nagmo-move out pag alis na sila. Ang dami niyang dala. May blow dryer na ako dito pero hindi, dadalhin niya yung kanya. Kaya ngayon si Noah, ang dami-daming bit-bit. Habang siya naman nagmi-make up pa. Naku, Diyos ko, patawarin. Sabi ko, huwag naman ganyan kako. Hindi naman ako ganyan kako eh. Sabi niya, ma, it's okay. Alam niya yun. Sasabihin niya na naman na ganyan. Kaya wala akong magawa eh. Kaya lang minsan, pagka nagbubuhat siya ng isang katutak si Noah, nagagalit siya sa tatay niya. Sabi niya, ma'am, look at daddy, he's not helping. Sabi ko, alam mo na nga yung tatay mo, ikapareho mo yan eh. Sabi ko, pang inis, sabi ko ganun sa kanya. Pero hindi. Ang tatay niya, very sa kanya, nakawatch talaga sa anak ko to make sure yung mga sasakyan yan, pag pumupunta yan dito, talagang chinecheck ng tatay niya to make sure na, minsan nga nililinisan niya pa eh, kasi alam niyo naman ng bata pagka mga sasakyan nila mas malinis pa yata yung kalsada. Kaya minsan nagagalit siya, ma'am, it doesn't need to do that, gaganon yan. At saka yung apartments nila, like I said, pag pumupunta kami doon, gustong-gusto ko talaga maglinis kasi hindi ko talaga maatim eh. Magaling silang mag-decorate and pero yung linis, hindi ka masasatisfied talaga. Pagka yung mga katulad natin, talagang hindi ka masatisfied sa linis nila, talagang it's a no-no pa rin. So, ganun lang. Anyway, hold on.